credit verifier yung breakdown of the expenses. So, same step with branch manager. Edit contract lang po natin. And then sa custom fields na tab, nakikita natin yung household expenses. So, for example, dun sa actual visit ni credit verifier step, nakita na niya may mga need i-update sa expenses. So, pwede niya po i-edit. So, for example, sa electricity, yung pinakita niyang proof of is kunwari 5,000 pala. So, pwede niya i-update. Then, sa internet, meron palang internet si customer. Pwede niya add yung details na yon. And then, after that, isa-save lang niya po. And then, nag-update yung profile based dun sa naging changes. Any question po dun sa first to-do list po, yung pag-update ng expenses po. So, yan. Wala na. So, after that, so may mga document na ina-upload po, diba, sa credit verifier tab. So, para ma-upload natin yung mga document na yun, which is, iti-check ni CA. So, pupunta lang po tayo sa documentation tab. And then, meron tayong option to upload document. Like, for example, yung mga selfie ng visit natin. So, pwedeng i-upload ni credit verifier. Okay po. And then, after that, after nung visit natin, after checking, like, for example, meron tayong need i-update sa customer details. So, click natin yung contract number. Open natin yung party. Paano natin ma-open yung party or customer details? Same process po kanina. Click natin yung customer name. Paano kung may inquiry si CV or may other requirements? Babalik po ba kayo? Wait lang. Inquiry po kay branch, Sir Michael. Tama po ba? Okay. Ngayon, sir, currently, wala tayong way na maibalik kay branch yung application. Kasi after ng credit verification, kay credit analyst na po agad yung application yung susunod na stage. Pero may mga na rin po, nag-raise ng ganyang concern and note na rin po namin na possible may mga ganong scenario. So, balikan po namin kayo dyan, sir, sa scenario na po yan. I-note na lang po namin. Thank you po. So, yan. For CV to-do list, natapos na po natin yung first, which is yung update ng breakdown expenses. Pwede na po natin ito i-check. And then, based dun sa details na nakita natin, based dun sa pag-visit natin kay customer, pwede na po natin lagyan yung findings. So, yung second to-do list is select findings in applicant. So, dito po sa to-do list, meron po ditong parang edit icon. Click po natin yon. Tapos, kung makikita nyo po, meron ditong findings in applicant na drop down. So, dito nyo po isa-select kung based dun sa verification nyo, ano yung nakita nyo po kay customer. Pwede po tayo mag-select ng multiple result. So, yan. Then, after po natin ma-select na yung findings, click OK lang po. And then, i-check na po natin yung second to-do list. And then, yung third is yung neighborhood description po. Same process po. Click natin yung edit icon. And then, magsaselect din po tayo ng result po. Hina mo. Click OK, and then check lang po. Hinamin. And then, select findings in neighborhood. Yan. And then, after that, pwede na po natin i-save yung to-dos. So, makikita nyo po, nag-update na siya to 4/4. So, bago natin ipasa na yung application to credit analyst, need muna natin i-mark as complete yung credit verification task. So, si CV, dalawa yung i-update na dito po.
yung contract status or state, and then yung credit verification task po. So, paano natin i-update po yung credit verification task? So, punta lang po tayo ng menu, and then task. Open po natin yung credit verification task. And then, for example, for Manila South, so under that cluster, di ba marami po siyang branch. So, paano po natin matatrack kung ano-ano pa yung mga application na for processing ng CV. Pwede po natin i-search yung specific contact number, pero kung gusto po natin makita yung complete list nung ipaprocess natin mga application, sa assign to field po, lagay lang po tayo ng percentage and then click lang po natin yung search. So, yan. So, itong mga application na to, ito pa yung need i-work on ni CV or i-process. So, yan. So, importante po na namamark natin to as complete kapag natapos na natin i-visit si customer or tapos na natin siyang i-verify. Para na-identify natin ano pa yung mga pending application na need natin i-check. So, for this one, yung 160628, yung contract po. So, sa credit verification task, hindi naman po mandatory, pero meron tayong way na mag-add ng comment. Like, for example, summary lang yung visit natin kay customer. So, paano natin ilalagay yung comment? So, click lang po natin yung task, and then sa taas po may open button. Then, mag-open siya ng panibagong tab. Then, mabubuksan po yung CV task. And then, pwede tayo mag-add po ng comments dito based dun sa naging visit natin kay customer. Summary po ng visit. Pwede po, pero hindi naman siya mandatory. Pwedeng direct i-mark as complete na natin siya. So, kung mapapansin nyo, for the application na pinaprocess natin, kapag binark as complete ko po siya, task ko lang. So, sinelect ko yung contract number na pinaprocess natin, which is 160628. So, pag select, click po natin yung mark as complete. And then, nakikita nyo po, nawala na yung application na yun. So, nawawala na or na-identify natin ano yung mga for pending na process, need natin i-process. And ano yung mga, kung wala na dito, ibig sabihin, tapos na natin siya i-process or ma-visit po. So, pag sinerch natin si 160628, so, dapat wala na po siya kasi na-mark as complete ko na. Yan. So, wala na po siya. And then, makikita rin po pala natin dito sa task view kung sino yung task initiator, which is si pre-screen L2 po. So, kung anong cluster siya assigned. So, yan, makikita rin po natin. And kung anong branch. So, makikita nyo po, meron Marikina, may Pasig. So, yan po yung Manila South cluster. So, yan. After po natin mark as complete yung task, babalik po tayo dun sa contract. And then, pwede na po natin siya i-set state to review loan application. Any question po at this point? So, huwag po natin kalimutan i-mark as complete yung mga CV task po natin. So, yan. Isa-set state na po natin. Para ang next na po natin for processing is credit analyst na po. So, any question po for credit verification? Po. So, yan. After po mag-verify ni credit verifier, so, magla-login na po ako sa credit analyst. So, pakita ko lang po ng mabilis